Manatig, record ko na. Okay na? Start na kita? Naka-open mic mo, Raymart. Yan. Start. Latang buka di ayam. Pakarap, bro. Starting in 3, 2, 1. So, good morning, everyone. We are the Group 5, and in this video, we will discuss the program na ginawa namin, which is the TK Inter program, or parang similar siya sa Notepad. So, ano nga ba tong program na to? So, this program is similar sa Notepad, which is like a text editor program wherein parang example siya ng graphical user interface na program or GUI. So, yun nga. So, ang unang code na nakalagay dito sa program niya is tkinter. So, ano nga ba ang tkinter? So, tkinter is a built-in Python program for developing graphical user interfaces or GUIs. So, it is commonly used for creating windows, buttons, text boxes, and other interactive elements in your Python application. So, tkinter is known for being easy to use and comes with tools and functions to simplify the creation of GUI-based applications. So, ano nga ba itong GUI or Graphical User Interfaces? So, example nito is yung mga web browser like Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge. Ano pa? Example din ito yung mga operating system interfaces gaya ng Windows Explorer, Mac OS, Finder, tapos Ubuntu Unity Interface. Meron din siyang example sa isang multimedia players like VLC Media Player and Windows Media Player. And example rin ito is which is yung Notepad, kagaya ng ginawa naming program. So, paano nga ba i-import yung tkinter as tk sa Python? And why siya ini-input as tk? So, ini-input siya as tk, yung tkinter, for it to be simple and easy to use. Parang shortcut method siya ng paglalagay mo ng tkinter. So, para i-import ang tkinter bilang tk sa Python, gagamitin mo yung syntax na tkinter, input tkinter as tk. So, in this way, maaari mong gamitin yung module and function ng tkinter sa code mo and mas madaling intindihin at mas simple yung makikita mo sa codes. So, how will you import the tkinter as tk? So, yun nga nakalagay dito, import tkinter as tk. So, nakalagay dyan, pwede mo na siyang ilagay as root equals to tk na all small letters dot capital T and K. So, yan, pwede mo siyang gamitin and yung functions niya na yung gamit mong syntax is tk lang. So, di mo na kailangang ilagay yung import tkinter. Ilalagay mo na lang is tk. So, yun lang. So, yung root geometry is i-discuss naman sa atin ni Mr. Caudilla. Mr. Caudilla, nandyan ka po ba? Yes po. And dito naman po sa part na to, itong part na to ay ginagamitan ng geometry function na dahilan kung bakit ito ay napapalaki, naayos ang posisyon at ilang iba pang paraan ng layout ng screen na gagawin mo. Gaya nito. Kunwari, kapag pinalitan mo yung kabila ng 600 at yung kabila naman ay 400,
mag-iiba ng posisyon nito. Pwede mo itong palitan at ibahin ng posisyon dahil sa geometry function. And the next part will discuss by Jared Ranyola. Nandiyan ka po ba? Yes po, thank you po. Good morning everyone, and I will discuss the code name root.title. So napakalit na code pero napakalaking role nito sa ginawa nating program. So ano nga ba ang function nito? So root.title, and then ang purpose niya is pag pigran siya is magkaka-title sa taas nung notepad. So paki yan po yung tinuturo. And then, pwede po siyang palitan tulad ng, so, for example, kaming mga student, may mga iba't ibang subjects. So, and iba't ibang subject, may iba't ibang task para di makalimutan, gumagawa ng notepad sa kada subject, and then para madaling mahanap, palitan yung title. Bawa, dito, ang root title namin is Calculus. Pwede po siyang palitan Notepad in Calculus, Notepad in Physics, para po madali siyang mahanap. So, yun lang po. Next. Label. Good morning everyone. Label to label root text label is going a part of root, and then we can set some name parameters. The text of the label is going to be project ng group 5. Pwede, kunwari, project sa computer programming or what else. And yung font niya is Sans 20. Pwede mo rin siyang palitan ng mga iba't ibang font style or font size. Ayun lang po, thank you. Good morning everyone. Dito naman po sa susunod nating code, ito ay tinatawag na label dot pack. Ano po ba ang label dot pack? Ang function ng label dot pack po ay ipinapakita niya ang widget sa ating window pag siya ay nakaran. Example po ng widget ay ang notepad ng group 5. Hindi po siya lalabas kung walang label pack. At ang pad X and pad Y naman po ay ang espasyo pagitan sa ating widget. And the next po is we'll discuss Mr. Igana, Lucas Igana. So for text box, upon running the program, we can set its height to 6. As you can see, ito po siya. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, and 6. As you can see, 6 po ang height niya. Then, pwede naman natin siyang palitan into, sabihin na nating 10. So by this code, sa interface ng window natin, is pwedeng mapalitan ang size ng notepad. Then for the font naman, pwede nating i-customize kung gusto nating palitan itong sans ng Arial. Then run natin.
mapapalitan natin ang font style. And for this, 20 naman, ito ay yung font size. Then, change natin sa, sabihin na natin 50. Try natin. For this, mapapalitan natin ang font size. For this function, we can edit the text box interface. And that's all po for the group 5. Then let me call on Victor Baroga to end this presentation. So, ayun nga po, based on sa mga napag-discussan namin, a notepad similar or notepad-like program kung saan pwede kang mag-edit and other things na kung pwede mong ginagawa mo sa notepad, pwede mo rin gawin sa aming program. So, yun po. Thank you for listening. Hope you like our program. Thank you po. Good day, everyone. See you on our next video. Bye. Okay na?